Focus tayo dito sa road rage. Baka kasi marami ring mga motorista na naka-tune in sa atin ngayon, ano? Ano ba yung kadalasang factors, ma'am, kung bakit nagkakainitan ang mga motorista? Usually kasi we all know na driving is stressful, especially here in the Philippines. So ito, heavy traffic, mas lalo na pag kunwari nagmamadali ka pa going to work. So yun, running late, tapos minsan feeling mo disrespected ka pag kunwari kinot off ka sa pila or pag bigla ka siningitan, ganun. Mhm. So it can quickly trigger anger or frustration. And actually marami pang ibang reasons like tari pagod, kulang sa tulog, gutom. Yun. So pwede rin maging factors yun. Or ano, siguro may dinadalang problema na umalis ka ng opisina or ng bahay na dati nang mainit yung ulo mo, nakadagdag pa yung kumat sa'yo, sumingit sa'yo, Yes. gumit-git sa'yo. Is that also possible? Yes, actually personal issues then can be a factor. Mhm. Meron bang kinalaman, ma'am, ang anger issues natin sa past or childhood experiences natin na hindi pa nare-resolve? Actually, meron. Mas lalo na pagka lumaki ka sa environment na normal sa'yo na, kunwari may sigawan, yung parents mo nagsisigawan, or mga kuya, ate, or kung sino man nakasama mo sa bahay nagsisigawan, pag normal yun. So, pwede rin siya. Pwede rin yung mga unresolved childhood experiences. Mas lalo na pag kunwari na-experience mo pa na may strict punishment, pwede rin yun. Ang mangyayari kasi doon, pwedeng lumaki yung bata na magsa-struggle siya na i-manage ang kanyang emotions growing up as an adult. Hmm. So, ang Paano? maganda sana Mhm. doon is, Go yes. ahead, go ahead po. So, kumbaga sa childhood experience nila or environment na ganun, parang hindi nila natutunan kung paano i-process yung anger or galit in a healthy way. So, posible din yun. Mhm. Pero given that, for example po, no, na ganun nga yung kaso, kasi meron akong kakilala na um, he'd rather not talk because alam niya kung gaano siya kagalit, pag galit na galit siya. Pero kasi na sa ibang bagay katulad ng pagdadabog, 'di ba? Um, Mm. papatakbo ng mabilis sa kalsada, yung pinanggigigilan niya yung gasolina kasi nga hindi niya mai-express yung galit Mm. niya verbally. Kapag ka po ba ganon na nag-stem to nung bata ka pa, paano yun ngayon, paano po yung gagawin natin ngayon na adult na tayo? How do we, is healing the right word for that? O how do we manage that? Manage. Yes. Mm-mm. If nahihirapan siya na i-express ang kanyang galit verbally, actually may mga ibang ways like non-verbal. Pwede niyang isulat, pwedeng journaling, or pwedeng through drawing, kung gusto niya through art. Yun. So may mga iba-ibang ways naman like non-verbal if nahihirapan siya i-express verbally. Or Mhm. pwedeng kunwari, naiinis siya kunwari sa wife or kung kanino man pwede niyang i-text or sulat or letter, pwede yon. Wag lang pipisikalin kasi grabe, walang pisikalan. Pero normal naman po ba na magalit ang isang tao? Because diba anger is an emotion. Yes. When you're angry, it is valid at certain points. Pero kailan po Yes. ba nagiging invalid ang anger ng isang tao? So, yun. So, anger nga or galit, it's a natural emotion. It's a normal human emotion. Pero, pag hindi na natin siya nakokontrol or through aggression na or violence, dun na siya nagiging masama. So, ang nangyayari is okay lang na magalit. Yes, it's valid. Pero depende siya kung paano natin i-manage. So kung through violence na or pag-aggressive na yung behavior, medyo doon na nagkakaroon ng problema. Mhm. So yun Yun, po doon ba na yung mga problematic. yes, opo. So yun po ba yung mga kasong ganun, eto na yung mga kailangan na mag-seek ng professional help, mag-undergo ng anger management, and what is anger management? May ganun Yes, pala.
Yes. Actually, anger management kasi is when we teach you how to, label your emotions. Kunwari, okay, ano yung nafe-feel mo ngayon? So, yun yung first step. Dapat malaman mo or maging aware ka kung ano yung nararamdaman mo ngayon. Galit, frustrated ka ba? Confused ka ba? Malungkot ka ba? Happy ka ba? Usually kasi ang alam lang natin na language is I'm happy or sad. Pero under happy, meron pa yung mga ibang emotions or sad, meron pa rin yung mga ibang emotions. So, yun. Pero in anger management naman, we help you label emotions. So, and then also, we teach you how to, yung problem-solving techniques, yan. Yung calming or relaxation, like yung breathing techniques Yes, namin. that Quadrado 444, di ba? So, Oh, so ano isa yung 444? yun. 444. Di ba? Yung 444, ganon. Pero bukod nga po doon, ano pa ba yung effective? Bukod doon sa parang magdodrawing ka ng rectangle or ng square and then you count 1 to 4, 1 to 4, 1 to 4. Aside from that, ako kasi, hindi ko alam kung tama to, pero ako pag nanggigigil ako, as in gigil galit, dati, nung kaya ko pa, nagro-rowing ako or nagbabike ako ng mabilis, stationary bike lang naman. Nagbabike ako ng mabilis kasi mapagod ako kasi at least naisip ko sa sarili ko, at least wala akong sinaktang tao. Naging healthy pa ako, may cardio exercise pa ako. Pero yun nga yun, pagka galit, frustrated, pero is exercise also good para sa taong galit na galit? Pwede ba yun? Yes, yes. Actually, isa siya sa mga healthy outlets. Yun, para malabas yung anger or yung tension. So, pwede yun. Exercise, kaya iba, boxing, or any sport, yun. So, physical movement, yun. So, okay yun na outlet. Especially Ayan. pag nararamdaman mo na medyo irritable ka na Oh, or yun. ayun, naiinis ka na. Yes, Mm-mm. pwede exercise. Very Pwedeng, helpful siya. pwede kayong mag-jogging, kasi uso naman ang jogging ngayon. Dami ko nakikitang nagja-jogging dito sa palibot ng Greenfield. O, di Jumaforms kayo, tas mag-jogging kayo, galit na galit. Sa utak na lang kayo sumigaw ng, Sa utak na lang, kasi pag nagja-jogging, ganun, baka habulin kayo ng Marshall. O kaya pag sa gym, nagte-treadmill kayo, bilis sa takbo nyo, di ba? Ma'am, sigaw kayo ganyan, baka palabasin kayo ng security guard. So, wag naman, Ano nangyayari? oo, wag naman kayo nagwawala habang nagja-jogging, baka mamaya sinamahan nyo, o, di ba? Ang pangit. So, sa utak na lang kayo sumigaw. Thank you so much, Ma'am Gia. Paano ba namin ikaw mako-contact? For example, gusto nga namin magpa-consult. Okay. Actually, you can contact me through Viber or WhatsApp. It's sabi 0917 309 9319, or you can also message me via Facebook or Instagram. For Facebook, that's Gia Gapay, GIAGAPAY, and for Instagram, that's Gia Fernandez Villanueva. Yeah. Okay. Thank you so much, Ma'am Gia. And maraming salamat kasi lagi mo kaming niyayesan. No, di ba? Thank you for always saying yes sa aming mga interviews dito sa 105.9 True FM.